na Filipino Guerrilla Forces all over the country. One time, big time. Okay, Yes! one time, big time. Ito na yun, no? Tapusin na natin to. Yun! Tapusin na natin to. Yun! Kasi mali eh. Okay. Bakit tayo nandito? Ay, hindi pa nakakilala sa akin. Ako si... Ano pangalan ko? Dado! Dado Enrique. PMA class 83! 1983. Yes. First captain ng klase. Ibig sabihin nun, barumbado. Maron! Barumbado. Maron ng klase! Scout Ranger, US Ranger, Air Force, Nuclear Biological Chemical Defense. Mga cook, sundal, kanin. Mamamatay tao. Yan! Noon yun, ngayon hindi na, mabig na ako. Talaga! Okay, bakit tayo nandito? Kung tatandaan ninyo, 2 taon noon, mula noon, may 10 taong kumandidato, humingi ng tulong natin. Humingi ng tulong, pinaunlakan natin. Pinakinggan natin yung sinasabi niya. At binigyan natin ng oras natin. Binoto pa natin. Ako binoto ko. Yung sa iba, hindi binoto. Pero ako binoto ko. Binigyan ko siya ng oras ko. Na kahit ako walang pakialam, binigyan ko siya ng oras. Ngayon, fast forward, 2 taon na lumipas. Bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? O bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Nakabudol! O, nabudol. -1, 31 million, -1. 30 million, 999,999. -1, 39,999,990. Ba't kayo nandito? Marcos arrest yan! Ikaw, wag naman. Kaya mo na. Wag naman. Galit eh. Baka antipresyon. Ngayon, ba't tayo nandito? Ba't ako nandito? Gusto ko i-share sa inyo. Kami ng grupo ko, kaya kami nandito. Kasi gusto namin humingi ng oras sa kanya. Binigyan ko siya ng oras, binigyan natin sa lahat ng oras. BBM, bigyan mo ng oras ang taong bayan. 2 taon na lumipas. Masama ba yung magbigay ka ng oras para sa taong bayan? We are seeking redress. We are seeking redress for our grievances. We are seeking answers. Kamasira yung speaker. We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo. Mataas ang bilihin. Yung bigas ng pangako. Sandamakal ng pangako ginawa, may babahay. Nagawa ba? Wala! Hindi. So, nandito tayo para gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nagiginig mo ko, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanaing ng taong bayan. Number 1, you take a hair follicle drug test. Pero alam namin, di mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. Diba? Yes! You take a hair follicle drug test. That's the grievance number 1. Yun ang gusto namin resulta. Number 2, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Number 1, yung Drug test. binitang ginto. Saan na po tayo pera? We want explanation. Ano yung nangyari sa PhilHealth Fund? We want explanation. Ano nangyari dun sa 1.4 billion na flood control program? Nagdumabaha pa rin. Tapos dun wala namang walang bakal. Yung simento. Tapos hinahanap niyo yung barko na tumama doon sa flood control project na yan, hinayupak na yan. Tapos dun, ano nangyari doon sa PhilHealth? 89 billion. Ano nangyari? Hindi natin alam, no? Ano nangyari doon sa mga pera? Doon, mahali ka pa. Thank you. 500 billion, napondohan ng 250 billion, nasaan na? Kumikita pa? Pera ng taong bayan yun. Pera yun ng mga empleyado. And yet, walang sagot. Pero kayo, sinasagot ninyo yung grievances ninyo. Ano yung grievances ninyo? Takot na takot kayo kay Sara. Takot na takot kayo kay Duterte. Kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, sagutin ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayong mga nakapaligid kay Marcos, kayong mga AFP at mga PNP, pakiusap, wag niyong aawayan yung AFP, PNP. Nasasaktan kami.
galing kami doon. May mga kasama kami ng ex-PNP, may kasama kaming mga ex-military. No? Hayaan nyo lang sila. Bakit? May trabaho silang ginagampanan, mas malaki ang problema nila. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng taong bayan, tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Tayo. Wala nang iba. Tayo. Tayo ang hihingi sa nagtulong sa sarili natin. Kung hindi sasagutin ng gobyerno ang problema ng taong bayan, tayo ang tutugon. Tayo ang sasagot. Why? Because we are above everyone. We have the sovereign will. Tayo yung pinakamatas. Ito lang yung konstitusyon. Ito lang. Tayo. Ito. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish a democratic and just society that shall, and a government that shall embody our ideals. Ideal ba yung magdurog tayo? Ideal ba yung magnakaw? Yung anak mo nga magnakaw, papaluin mo eh. Sisitayin mo eh. Yung kongreso, pinaplanter tayo. Ano? Bawal ba bawal ba magalit? Oh, iyo, contempt. Yes or no? Ano na nyo? Yun ang sagot nyo. Ikaw, kilala mo kung sino ka, convicted ka, nagko-contempt ka ng tao. Hanip ka. Baka mawalan ako ng boses ha. Tubig. Ikaw. Oh. Convicted ka, criminal. Anong ginagawa mo dyan? Di ba? Tana, may bukas ka rin. Oh? Kaya nga, hindi dapat na inaapi. And now, what you're trying to do, after the people are saying lahat ng grievances nila, binabaliktad din yung konstitusyon. Ginagamit yung konstitusyon laban sa amin. Tama ba yun? Mali! Ba't ang hina na sagot nyo? Mali! We, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this constitution. Batas natin yon, kaya hindi kahit sinong Supreme Court, kahit sinong lawyer na hindi naintindihan yan, talaga, sorry, hindi nyo naintindihan. We, the sovereign Filipino people, tayo ang masusunod. We, the sovereign Filipino people, walang Pilipinas kung walang taong bayan. Walang gobyerno ng Pilipinas kung walang taong bayan. Walang konstitusyon kung wala yung taong bayan. Tayo ang nag-ratify. Isa ako sa nag-ratify. Ikaw, matanda ka na rin. Oh, nag-ratify rin to. Sino mga tatanda rito, mga senior? Nag-ratify kayo ng Constitution 1987. And we saw to it na meron tayong konstitusyon sa ngayon sa kagustuhan natin. Do ordain, binasbasa natin, and promulgate this constitution. Ang problema ngayon, anong ginagawa nila? Binaboy! Yun lang ang salita. Binaboy! Pinorkibig! Yung constitution natin. Huwag masyadong magalit. Puso! Oh! You are weaponizing the constitution laban sa Pilipino. Bakit? Makinig kayong lahat, tao sa gobyerno. From President, Vice President, Labisara, Vice President, Congress, Senate, Armed Forces of the Philippines, 3 branches of government. Pakinggan ninyo, galit ang taong bayan. Napakahirap bang intindihin nun? Galit ang taong bayan. Ako galit na eh. Matagal ako magpasensya. I have a high tolerance for pain. Hindi na, okay lang. Hiwa-hiwain nyo ko, tatawanan ko lang yun. Patakan nyo ng kalamansi at asin, tatawanan ko lang yun. Tanggalin nyo yung kuko ko, okay lang sa akin yun. Kuryentin nyo ko, okay lang sa akin yun. Dinaanan namin sa akademya yan. No? Uso pahising nun eh. Kaya, pag kami nagre-reklamo na, ibig sabihin, matindi na ang galit ng taong bayan. Matindi na ang hinaing ng taong bayan. Kaya pag kami nagalit, wag na natin paabutin ito na kami mismo, BBM, makinig kayo down the line. Wag nyo nang paabutin na kami mismo magdedeklara ng People's Court. Naintindihan nyo yung sinasabi ko? Yes. People's Court. Kami mismo ang lilitis sa inyo. Kami mismo. At lahat ng nagnakaw, lilitisin namin. Ilalagay namin yung death penalty na ilang taon nyo nang hindi binalagay, binaon nyo sa limot.
Habang kayo nagre-resolution 10, mga animal kayo. Animal kayo. Kayo. Mainit na naman ang ulo ko, tangina nyo. Oo, okay lang. Love you, love you. Hindi ko naintindihan eh. Unsa mo na? Yes, we are the sovereign Filipino government. The sovereign Filipino people. And we deserve respect. We deserve respect. Hindi tayo dapat takutin. Nawawala na ako ng boses ha. Hindi tayo pwedeng takutin. Pagkat lahat ng kanilang kapangyarihan, ano sabi sa konstitusyon? All power, all authority emanate from the people. And sovereignty resides with the people. So, bakit nyo kami inaaway? Bakit nyo kami tinatakot? Bakit nyo kami pinupokpok? Kay OJC, pinupok. Tama ba yun? Tama ba yun? Kaya, pero huwag kayong magagalit sa ating PNP. Marami ko kakilala sa PNP na mabait. Pero pagka pinukpok kayo, magalit kayo. Eh, pinukpok kayo eh. Pag tiniragas kayo, magalit kayo. Huwag kayong matatakot mga kababayan. Kasi karapatan natin ang magalit. Karapatan natin. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Ano tayo, just. Kaya tayo nandito. Kasi ayaw natin maging narco state. Oh. Monarchy. Communistic na estado. O, tatlo yung sinabi ko. Narco, puno ng droga. Gusto niyo ba yung anak ninyo? O, sige pare, anak ko, mahal kita, bumili ka ng droga sa tindahan. Gusto niyo yan? Paano maiwasan yun? Presidente Bongbong Marcos, you subject him to a drug test para sigurado. Hindi tayo pwedeng tumagal na isang araw na merong presidente na bangag. Patunayan mo, hindi ka bangag. Ganun lang. Tapos nun, anak, magnakaw ka sa kapitbahay, nakawin mo lahat ng pera doon. Tama ba yan? Because that is not our ideal. That is not the ideal of the Filipino people. Galit tayo sa magnanakaw. Lalong galit tayo sa buhaya. Mga plunderer. Kaya dapat tumayo kayo mga kababayan. Bukas, one time, big time. Lahat ng pwede, pumunta kayo. Bawat Pilipino, pumunta kayo. Yung mga nasa probinsya, pumunta kayo sa probinsya ninyo. Ewan ko, mahalang traffic, mahalang aeroplano eh. Pumunta kayo sa inyong mga lugar at doon kayo sama-sama magtipon. Cebu, Mindanao, lahat ng area. At kunan ninyo, mag-live kayo, ipakita nyo, at minomonitor tayo ng Amerika. Gusto nilang makita na lahat tayo nagagalit. Hindi pwede ito. Hindi pwede. We, the sovereign people, will say, it is enough. Ayaw na namin ito. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless everyone. Mabuhay ang mga retired military officers at kagaya ni Captain Tado. Pero bago tayo magsumada, pakinggan natin si retired Major General Felizardo Simoy, Filipino Guerrilla Forces. Naglingkod ito bilang isa sa mga officers ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. At ngayon, naninindigan para sa katotohanan dito sa EDSA Shrine. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito ako dahil nababahala na ako. Dahil narinig ko na naman ang katiwalian sa mga interpretasyon ng ating batas. Nung kami ay nasa active service, binabantayan namin na ang mga tao ay dapat sumunod sa batas. Ngayon, bakit tinuturuan tayo na susundin ang maling paggamit ng batas? Ano yun? Bago pa lang ito. Sabi nila, si Vice President Sara Duterte ay may kasalanan sa anti-terrorism law. Ano yun? Di ba matagal nating ginawa yung anti-terrorism law? Matagal pinagbatihan yan. Ang anti-terrorism law ay designed
and written against the enemies of the state. Sino ba ang na-declare ng bansa na enemies of the state? Di ba klaro? Yung mga tunay na terorista sa bayan. Na-declare ba ang ating BP na enemy of the state? O bakit sinasabi nilang there is violation of anti-terrorism law? Saan napunta ang batas natin? Nasaan ang Supreme Court? Bakit pinababayaan ninyo na binabalasubas ang ating mga batas? Ngayon, yung mga kasama namin na retired na ay pinaalahanan namin na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Pero ang batas ay dapat nasusundin ng nagpapairal ng batas, ang PNP at ang Armed Forces of the Philippines. Tinuruan tayo na intindihin ang tamang pagpapairal sa batas. Eh bakit hindi ninyo sinusunod ang pagkakamali sa pagpapairal ng batas? Dapat kayo ang unang pipigil kung ang batas ay naging balasubas sa tingin ng iba. So ngayon, ang kailangan natin ay intindihin kung ano lang ang tama para sa ating bayan. So, titingnan natin kung sino ang tamang sumusunod sa batas. At ang hindi sumusunod sa batas ay babanggain ng karamihan sa amin. Ang tamang pagpapasunod sa batas ay dapat sundin ng lahat. Ang batas ay pinapairal para sa lahat. Ang batas ay dapat intindihin ng lahat. Ang mga lawyers at mga justices ay ginagawa lang nila ang tamang interpretation sa batas para sa mga hatol na gagawin ng ating mga judges and justices. Yan lang po. Maraming salamat sa pagpapahayag ni retired Major Dumaan General napakaraming Feliciano pulis, isang Simoy truck. ng Armed Forces of the Philippines. Salita lang mga military, pero yung isang truck na mga pulis, umikot yung isang truck na pulis. Lalo na nandito yung mga retired na Naalarma ang kapulisan, nandito mga retired military. Okay. Magkakaroon tayo ng immediate press conference muna. At dumami tayo dahil dumating na ang mas maraming mga pulis pa. At tayo isi-secure nila. Nay. Babantayan nila tayo para tayo ay maging mapayapa sa ating mga pagtitipon. Yun po ang dahilan kung bakit nandito sila upang mapakinggan nila tayo. Ulitin po natin, marami pong mga retired military officers and police officers na kasama po dito, nila Captain Dado at nila Colonel Mitran at nila General Simoy at si Colonel Carillo, Nay, yung kamay. Colonel Yu Maraming kamera. sa police sector at marami pang iba. Pero patawag natin muna at bibigyan ng pagkakataon si Captain Dado para sumagot, Colonel Soparan. Para sumagot sa mga tanong, Captain Dado, samahan kita dito sa tanong. Okay, go! Captain Dado and General Simoy and Colonel Mitran, please come forward para sa isang immediate na media briefing or press briefing sa mga vloggers na nandito. Shoot, Brother BMR ang mauna. Ayan, ilo. Captain Dado. Okay, go ahead. Ayan, Wait lang. Okay, Ayan, ano? isang magandang gabi po sa iyo, Captain Supremo Dado. Narito po kami sa mga vloggers. Kamay mo tol, baba. Kukuha lang po kami ng reaksyon. Ano po ang inyong reaksyon doon, Captain? Sa si BBM kanina ay nagpalabas po ng isang pahayag na inurong na raw po niya ang impeachment na inahain nila kay BP Sara.
Ang suporta daw niya, inatras na niya. At hindi niya sinusuportahan ang anumang complaints of impeachment against the Vice President. Okay lang yun. Magpasalamat kayo mga kababayan kay BBM. Magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo sa langit at pinasukan si BBM ng tamang desisyon. Sinasabi ko nga sa kanya eh, huwag kayong magsabi ng takot. Kayo naman. Natakot lang daw! Yun, nilakas ko pa. Huwag niyo sabihin na natakot. Bigyan niyo siya ng leeway ng konting elbow room na kaya niya ginawa yon kasi nahimasmasa nakita niya. Dahil sa mga vlogger, pasalamatan natin mga vlogger, Yes! na sinasabi na mali yung kanyang naging reaksyon dun sa sinabi ni Inday Sara na hindi niya palalakpasin yon. Bakit nahimasmasan si BBM? Kasi yung pagsabi ni BBM na hindi niya palalakpasin yon at tatayuan nila yon na labag sa konstitusyon, hindi palalagpasin ng taong bayan yung gagawin ninyo. Yun yun. Kaya, naimasmasan. Nakita nila na mas makapangyarihan ang taong bayan. Kaya, kung kayong maniwala, we the sovereign Filipino people, Constitution, we ordained and promulgated the Constitution. Hindi pwedeng baguhin ang Constitution ninyo. Hindi pwede. Kung hindi nyo niraratify, kung hindi kayo approve, bawat seksyon, bawat amenda na gagawin sa Constitution, hindi pwedeng basta-basta palitan. Kung hindi pumayag ang taong bayan, ganon kayo ka-powerful. Powerful ang taong bayan. Nasaan ang gobyerno? Nasa ibaba ng Constitution. Ito ang presidente, yung judge, yung Supreme Court, yung legislative, nasa ng armed forces at saka mga PNP. Makinig kayo. AFP at saka PNP, nasa ibaba kayo ng executive. So, isang dangkal ang layo sa taong bayan. We, the sovereign people, then the Constitution that we ordained, binasbasan natin. Binigyan nyo na hininga. Lahat ng nakalagay sa konstitusyon, yon ang kagustuhan ng taong bayan. Kaya hindi pwedeng baluktutin. Hindi pwede. At ang nagtatangka na baluktutin yan, kalaban ng taong bayan. Yun, klaro.